Hello mga kakusina! Ngayon nga po ay magluluto tayo ng masarap na puto pizza. Susundan nyo lang po ang ingredients na ibibigay ko. 1 cup all-purpose flour. So kung may cake flour kayo dyan ay pwede po ano. At pagkatapos naman po dyan itong ating 1/2 cup po ng white sugar. So after po ng ating white sugar ay ilagay natin itong ating 2 and 1/2 teaspoon po ng baking powder at itong ating 1 tablespoon po ng milk powder. So after that ay paghaluin lang po muna natin bago po tayo magdagdag po ng ating wet ingredients para po hindi na po tayo mahirapang maghalo mamaya at hindi po siya ma-overmix. So after natin mahalo, idagdag natin itong ating 1 small egg. Idagdag na rin po natin diyan itong ating 2 tablespoon po ng melted butter. Pwede din po ang margarine at itong ating 3/4 cup po ng tubig. And after that ay idagdag na rin natin itong ating 1/2 teaspoon po ng vanilla para mabango ang ating gagawing puto pizza So after that ay paghaluin lang po muna natin ng dahan-dahan, baka po ma-overmix itong ating puto pizza So dahan-dahan lang po. So after natin siya mahalo ay salain po natin sila ng 3 beses. So wag natin kalimutang salain para hindi po yan buo-buo So napaka-importante ang pagsasala dito sa ating ginagawang puto pizza. Napaka-importanteng masala natin ang ating puto mixture para po pino at walang dumi at maganda po ang alsa ng ating puto. So ganito na ang texture ng ating puto mixture. Napaka-pino na niya. So iset aside lang natin yan at i-prepare natin itong ating sauce. So ang ginamit ko dyan ay spaghetti sauce So sweet style po yan para hindi na ako magdagdag ng asukal or condensed. Tama na po ang lasa nitong ating spaghetti sauce kaya wala na tayong idadagdag dyan. So kung meron kayong pizza sauce dyan ay okay lang din. So ito yung ating toppings, hotdog, itong ating mushroom, itong ating bell pepper, at itong ating grated na cheese po. At pagkatapos diyan ay meron tayong pineapple. So yung flavor po ng ating puto pizza ay Hawaiian po siya. So kung gusto nyo may ham or mayroong mga giniling para sa inyong puto pizza ay okay lang po. So nasa inyo kung ano ang flavor po ng inyong puto pizza. Pero ako ang favorite kong toppings ng aking puto pizza ay yung Hawaiian po So dito ay meron tayong 1 tablespoon po ang ating takalan para sa ating puto So maglalagay lang ako diyan ng 1 tablespoon para po hindi umapaw po ang ating gagawin na puto pizza. Dapat po yung ating mga toppings po ay gayatin po natin ng maliliit para talagang maluto sa pag-steam po natin At pagkatapos nga po nating malagyan lahat ng puto mixture ang ating molder ay lalagyan naman po natin siya ng sauce. So sa paglalagay po ng sauce ay wag po nating masyadong pakadamihan para hindi po masyadong matapang ang gagawin po nating puto pizza. So tama-tama lang po na pampalasa din sa ating puto ang ilalagay po natin kasi nga po pag masyadong matapang yan ay hindi na po masarap. So tatalunin po ng sauce yung ating puto kaya lang po, tama lang ilagay natin dyan So after natin yang malagyan ay atin po yang ikakalat para yung lasa niya ay pantay. So ikakalat natin yung ating sauce diyan sa ating puto para po masarap at pantay po ang lasa ng ating puto pizza. Kaya po kailangan po talaga natin siyang kalatin. So medyo may pagkamatrabaho lang po itong ating puto pizza pero panigurado naman po talagang craving satisfied po kayo dito. So after nga po natin malagyan lahat ng sauce at makalat ang sauce ay lalagyan na po natin yan ng toppings So isa-isa po natin yan lalagyan ng toppings. So kaunting bell pepper, kaunting mushroom. So konti-konti lang po ang ilalagay natin para po hindi masyadong matapang. So after that itong ating kaunting pineapple at itong ating hotdog. Bali isang piraso lang pala ng hotdog ang ginamit ko dyan. So ito maglalagay na rin tayo ng ating grated na cheese. So kung gusto nyo hindi grated na cheese ay okay lang pero ako gusto ko yung grated na cheese para talagang melt na melt diyan sa ating puto pizza So yan, lagyan lang natin lahat at wag po tayong mainip. So dyan nakalagay na lahat ang toppings at ready to steam na yan. So steam lang po natin yan sa katamtamang lakas ng apoy
I-steam po natin ang ating puto pizza sa medium-high fire for around 10 minutes, So, after 10 minutes ay balikan po natin itong ating puto pizza. So, ito na nga, after po ng 10 minutes ay i-check na natin itong ating puto pizza. So, bago nyo hanguin ay wag nyo po talagang kalimutang i-check ang ating puto pizza para masiguro nating luto na po talaga siya. So, after natin ma-check at luto na, so ito na ang ating napakasarap na puto pizza, So yan, napakasarap nito. Tingnan nyo naman, melt na melt ang kanyang, cheese at yung ating toppings, hindi natin tinipid, kaya paniguradong masarap po talaga yan. So, ginaganyan ko lang siya pag tinatanggal ko siya. So, tingnan nyo yung ating puto pizza. So, yan, ang sarap na niyang kainin at talagang mabubusog ang inyong buong pamilya, So, sa mga nais gumawa nito, ay nako, ano pang hinihintay nyo, ready na ang inyong mga ingredients para ngayong merienda ay makapagluto na kayo. Dahil panigurado po talagang magugustuhan po talaga ito ng ating buong pamilya, 'di ba? So kasi naman meron ka ng puto, may pizza ka pa, 'di ba? Pinagsama natin ang puto at pizza. So kung pizza lover ka, pasok ka dito. So kung puto lover ka naman, ako pasok ka rin dito. Kaya wag ka nang magpatumpik-tumpik pa. I-try mo na ito. So para pala sa kompletong ingredients nito, nasa dulo po ng aking video. So tingnan nyo na lang po doon, So yun lang. Hi guys, ito na yung niluto nating puto pizza. So yan, bagong luto lang to at mainit-init pa ito. So tikman na natin kung ano yung lasa ng ating nilutong puto pizza. So best na best ito ngayon sa mga meriendahan sa hapon. So napakadaling gawin at yung mga ingredients ay hindi po mahirap hanapin. So try nyo na to, ha. So yan, titikman na natin. Ano yung atong puto kung gano'n siya kapino. Hindi siya yung dry. Nakita nyo ba? Ang napakasarap niya. Tama lang yung kanyang asim at tamis. So, bagay na bagay siya, So, itry nyo na to at hindi kayo magsisisi kung itatry nyo to.